Ito na nga mga kababayan. Maghahain ng habeas corpus itong si Attorney Harry Roque sa Korte Suprema, sa ginawang pagpapakulong ng Kongreso kay Ka-Eric at Doc Lorraine Badoy ng SMNI, kung saan hindi pangalanan ni Ka-Eric ang kanyang source. Sa hearing ng Kongreso sa Legislative Franchise tila napaikan na ang mga kongresista kay Ka-Eric. Ito mga kababayan ang ating aantabayan ang resulta na ihahain ni Harry Roque sa Korte Suprema. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Maghahain tayo ng tinatawag na habeas corpus at certiorari, no? Sa ngalan po ng ating mga kasama na si Lorraine Badoy at si Ka-Eric, no? Ano ba ho itong habeas corpus na tinatawag? Naku, napaka-importanting karapatan po ito. Ito po ay isang special writ, no, na nagsasabi kung, sa isang tao na nagdetena ng ibang tao na ilabas mo, dalhin mo dito yung taong dinidetena mo at sabihin mo kung anong legal na basihan na para sa kanilang patuloy na pagdedetena. Ito po ay garantiya na ang kalayaan ng kalayaan, yung maging right to liberty, no, ay mapangangalagaan ng hukuman. At ito po ang pinakaunang remedyo sa kasaysayan, hindi lang ng Pilipinas po, no, kundi sa buong mundo, na garantiyado naman po na instrumento para maprotektahan ang kalayaan ng mga mamamayan. No? Ang sinasabi lang po ni Doc Eric at saka ni Ka-Eric, bagamat meron pong kapangyarihan ang Kongreso na magpakulong by way of legislative contempt, napakadami na pong desisyon ng Korte Suprema nagsasabi na kinakailangan ito po isang ayon sa Bill of Rights na tinatawag yung karapatan ng taong bayan, lalong-lalo na yung karapatan na sa due process. Dapat pakinggan muna bago patawan ng parusa. Ako nga po'y na-shock man takin ninyo. Ang pagdating kay Lorraine Badoy, ang tinatanong lang kung may advertisement siya o wala sa kanyang programang Laban ng Bayan, no? Nag-oo at nag-hindi at sabi dahil dyan nagsisinungaling ka, kulong ka. Pero itong kay Ka-Eric po ang issue, sakop ba siya ng sotolo na nagsasabi na mga mamamahayag ay merong karapatan na wag isa publiko kung sino kanila mga sources dahil kung susunugin natin ang mga sources, wala na po magbibigay na impormasyon, no, para malaman natin ang mga kababalaghang nangyayari, lalong-lalo na sa gobyerno. No? At alam niyo po yung sotolo na yan, bagamat yan ay naunang pinasa ng lolo pa ni Senator Soto, yan po ay naamindahan. At ngayon, ang tanging exception po sa Soto Law ay security of the state. Hindi ba lang sinabing national security? Sa akin po, kaya binago ang phraseology na security of the state, mas mataas pa yung kinakailangan na exception. Kinakailangan po yan, terorismo. No? Nothing less than terorismo ang dahilan para mapilit na mailabas ang source na isang mamamahayag. Siyempre po, may mga debate, sino bang accredited journalist? No? Well, ang paninindigan po namin, ang Estado, wala pong poder na mag-accredit ng kahit sinong journalist. Yan po ay magiging labag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Mantakin mo, mabibito ng gobyerno kung silang mag-accredit sa mga mamamahayag kung sino merong kalayaan ng malayang pamamahayag. At alam niyo po, napakadaming kalayaan ng mga periodista, no? Lalong-lalo na yung garantiya na kahit anong sabihin nila, ay hindi sila, number 1, ise-sensor, prior restraint, at number 2, hindi sila parurusahan, ikukulong na nangyari nga po dito sa mga kasama naming si Lorraine at saka si Ka-Eric. No? At bukod pa po dyan, no? Ang isa pang issue ay, ano ba talaga, mamamahayag ba itong si Ka-Eric at saka si Lorraine? Abay, may isang propesora pa sa UP, nagsabi hindi raw. Hello! Ang definition po ng mamamahayag ngayon ay number 1, kinakailangan ikaw ay nagpaparating na impormasyon sa mga kababayan sa madlang publiko. Pangalawa, ginagawa mo to bilang isang regular na aktibidades. At pangatlo, immaterial po. Yung isang definition kasi ng ILO, kasi International Labour Organization sila, dapat by way of hanap buhay. Pero isa namang definition ng UNESCO ay nagsasabi, hindi naman kinakailangan niyan, basta regular ang pagbibigay ng impormasyon. At naniniwala po yung ating UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, ang mga mamamahayag po, ang term na mamamahayag, sakop pati po ngayon yan ang mga vloggers man lang at mga vloggers. At hindi naman lamang yung mga empleyado talaga ng media institutions, bagamat ang tradisyonal na definisyon ng accredited media ay yung mga empleyado ng mga kumpanya na nagninegosyo sa pamamahayag. No? At kasama na po dyan ang SMNI dahil kami nga po ay isang news channel. So napaka-importante po itong dinulog na petisyon nito
At dahil ang habeas corpus po yan yung isa sa pinaka-importanting pwede mong maihain sa Korte Suprema, inaasahan naman po namin na magpapatawag ng pagdinig ang Korte Suprema sa lalong mabilis na panahon. Nang sa ganon, hindi naman po magpasko ang aming mga kasama dyan sa Kongreso. Dahil kung paniniwalaan natin sinabi ni Congressman Silveto ng Surigao, Pimentel, ay sila ikukulong hanggang ma-approve sa plenaryo yung committee report. Yung committee report po yan, inaasahang sa susunod na taon na yan kasi sa 13 po, sila po yung magbe-break na. In fact, kaya lang sila hindi pa nagbe-break dahil magpipicture-picture sila para doon sa national budget na iraratify nga po nila. Ang inaasahan ay ngayong araw na ito. No? Pag natapos po yan yung ratifikasyon, ay sila yung mag-Christmas party at uwian na sila sa mga distrito at maiiwan sa kulungan sa batasan itong kasama nating si Lorraine at si Ka-Eric kung hindi po gagalaw ang ating Korte Suprema. Pero ako naman po, buo ang aking tiwala sa Korte Suprema nung panahon ng martial law, nung panahon na napakadaming nating mga kababayan na kinukulong na walang basihan, hindi po nagpatinag ang Korte Suprema miski meron na pong diktadura ng mga panahon na yon. Ngayon po, nagsasabi meron na rin diktadura kapag pinulaan ng speaker, nakukulong ka na. Pero nandiyan pa rin po ang saligang batas para bigyan ng remedyo ang mga tao na nilalabag ang mga karapatan. Lalong-lalo na yung napaka-importanting karapatan ng mamamayan para magsalita at maging kabahagi ng propesyon ng mga mamamahayag. So abangan po natin yan. At ngayon, partners, ngayon ay meron ding patuloy ng pagdinig ng Kamara de Representante. Ang nakapagtataka, fake news ang pinag-iimbestigahan ngayon. Ngayon, puro corporate records ata ng SMNI ang titignan at titignan nila kung meron daw paglabag di umano doon sa prangkisa na ibinigay ng Kongreso. No? Well, unang-una po, kapag ang pinag-uusapan ay paglabag sa prangkisa, tama po, may jurisdiction ang Kamara de Representante, pero ang tanging magagawa nila ay sa pamamagitan ng batas kung saan po pwede nilang mabaliwala o makuha muli ang prangkisang binigay sa SMNI. Pero alam naman natin na kapag batas ang pinag-uusapan, dapat parehong mababang kapulungan at Senado ang magpapatibay ng batas na yan. Hindi po kayang gawin ng Kamara lang yan. Ang pwede nilang gawin ay yun ngang nakakalungkot, yung hinain na resolusyon ng dating anchor ng isang programa rito na si Congresswoman Migs Nograles, no? Kung saan pinapasuspinde ang ating prangkisa. Yung suspension po, yan po ay jurisdiction naman, trabaho ng National Telecommunications Commission. At alam naman ng Kongreso na wala silang kapangyarihan na magsuspinde. Pwede lang nilang hingin sa NTC na suspendihin, pero sa totoo lang po, wala namang bisa po yun. No? Meron sigurong persuasive effect, pero kinakailangan bigyan pa rin ng due process ang SMNI. At pagdating po sa prangkisa na umiiral, Naku, marami pong bumabato sa akin na nung ABS-CBN tahimik daw ako, pero sa SMNI ang ingay ko. Ang pagkakaiba po kasi, yung ABS-CBN, wala ng prangkisa, napasong prangkisa at humihingi sila sa Kongreso ng prangkisa. At dahil wala na pong prangkisa, wala namang batas na nagsasabi na katungkulan ng Kongresong bigyan siya ng prangkisa kung hindi siya karapat-dapat. Pero pag nandyan na pong prangkisa, protektado na po ang media installations, lalo na mga news channels gaya ng SMNI, doon sa karapatan ng malayang pamamahayag at malayang pananalita. Kapag na-revoke po o nasuspinde ang prangkisa, ang presumption po ay ito ay labag sa saligang batas. It comes to court with a very heavy presumption of unconstitutionality. At dapat ang gobyerno, ang NTC, magpapakita kung bakit hindi ito labag sa kalayaan ng mga mamamayan. At paano naman po yan magiging katanggap-tanggap samantalang ang pagbintang sa SMNI ay fake news daw. Unang-una, sabihin natin fake news yan. Yan po ay hindi napakabigat na pagkakamali para masuspend ang prangkisa. Pero pangalawa po at mas importante, wala nga pong fake news. Dahil si Ka-Eric nagtanong lang, bawal na ba sa isang demokrasya na magtanong? Bawal na ba sa isang demokrasya na hingin ang speaker na magbigay klarifikasyon doon sa naiulat na 1.8 billion na travel expense? Bawal na ba ho ngayon yan? At yan ba ho ngayon ay basehan na para masuspende ang prangkisa? Sa tingin ko po, hindi, with all due respects. Bagamat, siyempre, naintindihan natin, napakapangyarihan po ng speaker. He is the fourth highest ranking official of the land after the President, the Vice President, the Senate President, and of course, siya na po ang pang-apat.
At sa panahon na budget season, at thank goodness, ngayon po mararatify na ang budget. Ibig sabihin, mababawasan na ang poder ng Kamara ngayon hanggang sa susunod na taon muli, ay back to normal po tayo. Tingin po natin ay mananaig naman po ang reason sa desisyon ng National Telecommunications Commission. Pero, wag po kayo magkakamali. Ang pag-uusapan ngayon, di umano, ay yung mga paglipat ng mga shares na walang konsente ng Kongreso na isang dahilan daw para ma-revoke ang prangkisa. Ang alam ko naman po, ang SMNI ay pag-aari po ng tinatawag na corporation soul, simbahan. Simbahan ng kingdom. At kahit saan po kayong pumunta ng simbahan, ang nagre-represent po talaga ng kahit sinong simbahan, yung pinakamataas na namumuno ng simbahan. Ang simbahang Katolika po, ang namumuno dyan, si Pope. At lahat po ng transaksyones, sa pangalan po ni Pope, Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-komento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.